na naman ang ilang mamamahayag kay Presidential Spokesman Edwin La Sierda. Nakatutok si Michael Pangaking. Itong si La Sierda sa isang malaking network na kung saan ay sinasabing mas inuuna ni La Sierda. Sa halip makipag-coordinate sana sa government stations tulad ng Radyo ng Bayan, ay agad itong nag-aanunsyo sa iisang pribadong istasyon lamang. Unang nagpa-interview at naglahad ng impormasyon ukol sa amendment sa Memorandum Circular No. 1, si Presidential Spokesman Edwin La Sierda sa isang radio TV network. Kaya ang mga mamahayag na nasa palasyo, umalma na naman. Na dapat, kung mayroong mga major policy statement, i-inform ang Malacanang Press Corps. O dili kaya, mayroon namang istasyon ng gobyerno, andyan ang Radyo ng Bayan, para lahat pantay. Laging ang obserbasyon, pag may major announcements o magsiset sila ng briefing, nag-aantay tayo dito. Habang nag-aantay tayo, nung pala mayroon nang nauuna siya na ina-update sa ibang station. Sinulatan na rin sa Secretary La Sierda ng dumatay presidente ng Malacanang Press Corps. Pinalalahanan, binigyan ng suhestyon at kinestigo rin si La Sierda sa paulit-ulit ng pagkakamali ng umano'y pagpabor sa isang istasyon at di pagsagot sa mga tanong ng Press Corps. Kanina nagpatawag ng press briefing sa La Sierda, alas 2 ng hapon. Ngunit pinaghintay niya ang media at dumating pa sa alas 3:30 na. Ang ilang nga hindi nakapaghintay ng briefing dahil may hinahabol na deadline ay umalis na. Sir, what do you say that this observation or perception that the palace is favoring ABS-CBN? I apologize for that. There was no intent to not to inform MPs. In fact, after that I texted the MPC members. But my concern was more to allay the fears of the state workers. And if I did that by offending the Malacanang Press Corps, I apologize for that. Michael Padre, nakatutok, 24 oras. Hiningan din po ng GMA News ang panig ng ABS-CBN tungkol sa reklamo ng ilang mamahayag pero hindi daw po sila maglalabas ng pahayag. Para sa mga magulang, laging bantayan ang inyong mga anak at paalalahanan silang huwag sasama kung kani-kanino. Sa Caloocan, mayroon pong grupo na kumikidnap sa mga bata para raw gawing snatcher at hold-upper. Nakatutok si Jamie Santos. Mag-alas 10 ng umaga nitong Martes, dinukot ang 11 taong gulang na si Ryan, hindi niya tunay na pangalan. Lumabas lang daw siya sa eskwelahan sa Camarin, Caloocan, kasamang 2 pang kaklase para may bilhin sa kalapit na tindahan. May isang lalaki raw ang may kinukumpuni sa isang itim na van ang humingi ng tulong sa kanila. Ipinaubot niya po sa akin yung jack. Tapos, bigla niya po sinara yung pinto, kasama po yung 3 kaklase ko. Nakatsyempo lang daw si Ryan makatakas nung utusan sila ng suspect na kuhanin ang bag ng isang babae. Sumitsit po yung nagtatraffic, hindi na niya po ako sinundan. Nitong Miyerkules naman, ang 13 taong gulang na si Luisa hindi rin tunay na pangalan ng nabiktima. Habang naglalakad po ako, nakayuko. Tapos po bigla pong may dumaan sa likod ko. Tapos hindi ko po namalayan, bigla na lang po tinakpan yung bunganga ko. Nakatakas lang daw siya sa mga suspect nang makatulog ang mga ito. Yung isang lalaki, akala po niya tulog pa po ako. Tapos lumabas siya, dahan-dahan niya pong binuksan yung pintuan. Base sa inisyal na pag-iimbestiga ng mga pulis, isang grupo lang na dayo sa lugar ang nasa likod ng pagdukot sa mga bata. Humahanap ng mga bata ang grupo na pwedeng dukutin at gamitin sa kanilang mga operasyon gaya ng snatching at hold-up. Yung mga bata kasi, hindi kasi makakasuhan. Dadali lang sa DSWD. Kaya vulnerable talaga sila sa mga ganyan na insidente. Dahil sa pangyayari, panay na raw ang ronda ng mga barangay tanod sa palibot ng eskwelahan. Ang mga bata naman isa sa ilalim ng Barangay Women's Desk sa counseling. Nais rin nila ipasuri sa mga doktor si Luisa para malaman kung inabuso ba ito habang walang malay. Sinasabi niyang nananakit yung katawan niya, pwedeng i-refer namin yan doon sa pwedeng ma-medical siya para magkaroon ng katugunan kung talagang siya may nangyari nga ba o wala. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Nakauwi na sa Pilipinas si Chris Aquino mula sa bakasyon niya sa Amerika. Agad sinagot ni Chris ang issue kaugnay sa umano'y pagbubuntis niya at nagkwento pa tungkol sa pag-uusap nila recently ni James Yap. Ang report mula kay Ian Cruz.
Nakangiting Chris Aquino ang dumating pasado alas 5 ng madaling araw kanina sa NAIA Centennial Terminal 2 kasama ang mga anak na sina Baby James at Joshua. 3 linggo ring namalagi sa Amerika ang bunsong kapatid ni Pangulong Noynoy Aquino. Si Chris mismo ang nagproseso ng passport nila ng kanyang mga anak sa immigration booth habang nakamasid naman ang mga miyembro ng PSG. Tila sinamantala naman ito ni Baby James para saglit na maglaro. Alam daw ni Chris ang maraming isyong umusbong sa kanyang pag-alis kasama ng isyong buntis siya. Kaya nga nag-body hug ako para patunayan na lang sa lahat na walang katotohanan yon. Pagdating sa hiwalayan nila ng asawang si James Yap, ang kanyang mga abogado na raw ang humahawak ng usaping legal na ito. Maayos naman daw sila ni James. Katunayan, huli raw niya nakausap si James 2 araw na ang nakakaraan. Pero tingin ni Chris, malabo na silang magbalikan. Nagkakaintindihan na kami. I think alam niya at alam ko kung nasa na kami at this point. Nagkakaunawaan kami, wala nang problema, and yun, I sincerely wish him the best, and I know he also wishes me the best. Wala namang masamang tinapay sa aming dalawa dahil nga may anak kami. Dahil nasa Amerika, di nakadalo sa unang sona ng kapatid na si Pinoy, si Chris. Pero masero si Chris sa napakataas na trust rating ng kapatid na leader ng bansa. Sino ba naman ang hindi mapaproud sa brother, di ba? I mean, everything that Pinoy represents, I think, yun yung ano talaga, yun yung mga magagandang hangarin natin para sa bayan natin. Sa unang araw ng Agosto, ang unang death anniversary ng ina si dating Pangulong Cory Aquino. Handa na raw ang lahat ng plano ng pamilya Aquino para rito. It's a day that I'm sure will be very sad for all of us, pero it's a day also na peaceful acceptance sa aming lahat. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Yan ang latest sa Chika Minute. Happy weekend, everyone. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Diyan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy po ninyong tutukan ng 24 oras weekend sa Sabado at sa Linggo sa ngalan ni na Mike Enriquez, Oscar Oida at Pia Guanyo. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.